Magandang araw po. Ngayon ay gagawa po tayo ng Kratky method na pag-hydroponics gamit po ang bakanting 1.5 liter po na Coke at saka 1.25 na liter. Meron po kasi akong mga sobrang seedlings po ng litos at saka sayang naman po kung itapon, kaya naisipan ko pong gamitin yung mga bakanting bote po ng soft drinks para po gawing hydroponic system. So gagamit po tayo ng Kratky method po dito, kasi yung Kratky method po, yun po yung stagnant na po yung tubig. So lagyan po natin ng nutrient solution at saka itatanim po natin tong sobrang seedlings po ng litos. So paano po natin gagawin ito? So ito po ay 1.5 liter at saka ito po ay 1.25 liter. So ito po gagawin natin. So nakikita niyo po to, meron pong guhit ito sa ano. So dito po natin kukupitin o i-cut po yung bote. Dito. Sa kabila naman, yan, dito. Nakita niyo po. Yan po. Dito po natin i-cut kasi ito po yung magsisilbing stopper ng pagtatamnan natin para po hindi ito mahulog, itong upper part po ng makikita niyo po. Yan po. So ganyan na po. Bukupit nila po yung taas at saka ibabaliktad yung upper portion po. Yun naman po. Ganun din po. Ganun po. So dito po natin itatanim yung lettuce natin. So kasi transparent po ito, kailangan po natin itong balutin po ng kahit anong pang harang po sa sunlight. Kasi pag expose po ito sa sunlight at saka may nutrient solution sa loob, ang mangyari po ay kakapitan po aatakihin po ng mga lumot. Aatakihin po ng lumot yung nutrient solution natin. Kaya maganda po ay lagyan po natin ng harang. So karamihan po ay gumagamit ito. So kung meron po kayong mabili nito, mas maganda po to kasi aside po sa nagpo-protect po nagpo-protect po sa against penetration po ng sunlight, ay i-insulate din po to para hindi po iinit yung nutrient solution sa loob. So, yan. So kung wala po kayong makikitang or mahanap na insulator, so pwede po kayo gagamit ng karton o kahit anong makapal po na pwede nating ibalot dito sa ating gawing container po ng nutrient solution. Kahit anong makapal na bagay po na pwede nating ibalot sa container, at least hindi po mag-penetrate yung sunlight at saka hindi po madaling iinit yung nutrient solution sa loob. So, sa case po dito ay gagamit po tayo ng karton. Ito po. Ibabalot na po natin at saka dikitan.
So ito na po. At saka pala, nakalimutan ko. Dahil karton po yung ginamit natin, at saka ilagay po natin ito sa sa labas. So mas maganda na rin po ay lagyan na lang po natin ng plastic para po protection sa hindi mabasa yung karton. At saka para neat po tingnan, para malinis po tingnan, lagyan natin ng Scotch tape. Po. Dahil po transparent pa rin yung pagkakaroon natin, ay mas maganda po na lagyan po natin ng kukupit o kahit anong na kahit buhangin or kahit mga ginupit-gupit po na foam para po maharang yung pag-penetrate po ng sunlight doon papunta sa ating nutrient solution. So dahil butas po to, at saka kung lalagyan natin ng kukupit ay diretsong mahuhulog lang. So, lagyan po natin ng harang. So, ang ginagamit po ay foam. Yung mga sobrang foam po. Sobrang foam. Para po maharangan yung pagkahulog po ng mga kukupit natin. So, pwede rin walang nagkukupit or kahit puro ganito lang. Yeah. So ito po yung seedlings natin. So ilagay po natin dito sa baba. At pwede na rin lagyan natin ng kukupit. Ito po. Yan. So hindi na po na aarawan yung nutrient solution natin. So meron pong kukupit. So pwede rin walang kukupit. Try po natin. Ito. Lagyan natin po ng mga foam. Yung sobrang foam na ginagupit po natin. At saka iipit lang po natin yung seedlings. So importante lang po ay ma-hold in place po natin yung seedlings natin. Pwede na. So hindi po matumba yung seedlings natin. Yan po. So ngayon, lagyan na po natin ng nutrient solution. At anong level po ang kailangan para po hindi malunod o hindi po magkukulang ng nutrients yung ating halamang litos. Ito po. Mix na po to ng nutrient solution. So lagyan po natin. So yung level po ng tubig po ay kailangan po ay kahit dito lang po sa lower portion po ng foam, dapat po ito ay may expose sa tubig or sa nutrient solution. Kahit dito lang po, wag nang ikalahati. So dito lang po sa part na to sa may ugat. So tansyahin niyo po na hanggang dito po yung level ng tubig. So kung ito po yung natin, halaman natin. So dapat saan po yung yung foam? So dito. So dapat dito po dito. Estimate po na sakto pong matatouch yung ugat ng ating halaman. Ito. So yun po, naglagay na po tayo ng nutrient solution.
Yan, sakto po. Kulang po. Kulang. Ano po? Pwede na po natin itong ilagay sa ating terrace o sa part po nating bahay na mostly naaarawan po ng at least 6 hours po. Kahit 5 hours or 6 hours a day. So kailangan po siya ng direct sunlight. So ito po yung ating cutting method po ng pag-hydroponics gamit po yung bakanting bote po ng ating soft drinks. Tsaka shoutout din po pala kay Zancy Official Channel. Salamat po sa pagsubaybay sa ating mga videos. Yun po yung ating video ngayon. Maraming salamat po sa panonood.